isa na sa buhay pananampalataya ay maglakbay kasama ang mahal na Birheng Maria na siyang patuloy na naglalapit sa atin tungo sa kanyang anak na si Jesus. Sa lilim ng kanyang makainang pagkalinga, tayo'y inihahatid sa landas ng kabanalan, kapayapaan at tunay na paglilingkod. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang ngayong gabi, inahayaan po ang lahat na manahimik sandali para sa pagbungad ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng ina ng iyong anak, ang mahal na Birheng Maria, ibinigay mo sa iyong bayan ang tanda ng pagtatanggol at tulong. Ipagkaloob mo na ang tanang Kristiyano ay manatili sa ilalim ng kanyang pagkakandiling at matamo ang walang hanggang kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay ka at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Regina Celi, Legare, Alleluia, Via Queruvisti portare, Alleluia, Resurrexi, sicur dixi, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Sa utos ni Santa Elena at Constantino, ipinatayo ang Basilika ng Santo Sepulcro o ang banal na libingan sa lugar kung saan ito natagpuan. Noong Setyembre 14, makalipas ang 10 taon, hinihandog ang nasabing simbahan at dito inilagak ang bahagi ng krus. Banal na krus ng ating kaligtasan, Kaawaan mo kami. Ang mahal na poong Our Lady of Lourdes, ipanalangin mo kami. Ang mahal na Birhen ng Lourdes, noong February 11, 1858, sa Bernardita Socorrios, anak ng isang maralitang taga-bukid, ay nagtungo sa parang na may sabiere, malapit sa Lourdes, Francia, nakasama ng 2 pang babae upang manguha ng kahoy na panggatong. Samantalang nangangahoy ang 2 niyang kasama, sa Bernardita ay naiwan na malapit sa isang batong malaki. Walang natumbad, amoy ay narinig niya ang ugong ng isang malakas na hangin. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Ang susunod na imahen ay ang Nuestra Señora de Guia. Ipinilalagay na ang larawan ng Birhen de Guia sa Ermita, Maynila, ang siyang pinakamatandang larawan ng Birhen dito sa Pilipinas. Ayon sa palagay ng ilang mananalaysay, ang Birhen ay nanggaling sa China na dala ng mga Pransiskanong naglalakbay sa dulong silangan. Nuestra Señora de Guia, Ipanalangin mo kami. Ang mahal na ina na laging sa kalalo ng mahal na Birhen ay nagpakita sa isang taga-Roma. Makailan ko nang sabihin sa inyo na ako'y ialis mo sa tahanang ito, subalit di ka naniniwala sa kabila man ng aking pagbabanta. Nararapat na ikaw ang unang umalis upang ako'y makatagpo ng isang karapat-dapat na poong. Muling nagpakita naman ang malay na sa anak ng namatay. Sabihin mo sa iyong ina at sa lolo, ang mahal na Birhen ng laging saklolo ay nananawagan sa inyo upang siya alisin sa inyong tahanan. Mahal na ina ng laging saklolo,
Manalangin mo kami. Ang Santa Maria Ianua Sieri. Ang imahe ng mahal na Birheng Maria, ang pintuan ng langit. Si Jacob ay nanaginip at nakita'y isang hagdan na sa langit nakasandal at sa lupa'y nakahapay. Ang anghel ay bumabat o umakyat sa hagdan, samantala sa itaas ay nag-usap ang may kapal. Sa lahi mo'y liligaya, mapalad na itatanghal ang lahat ng mga lipi sa laot ng daigdig. Nang nagising ay sinabi ni Jacob na noong banal, ito'y bahay nga ng Diyos at pinto ng kalangitan. Ang pinto ng kalangitan ay ang pintong pinasukan ng hari ng mga langit at hari ng santinakpan. Si Maria na kay Jesus nagdala, sa kanyang tiyan ay pinto ng mananakop na sa hari inilaan. Bago siya ay manganak, at nang siya ay magsilangan, doon ng manganak, birhen siyang madalisay, iya'y inang mahiwaga, pagkat anak niyan tunay na anak ng Diyos, amang Panginoon at may kapal, Santa Maria Ianua Sieri. Ipanalangin mo kami. Ang susunod na imahen ko sa prosesyon ay ang La Niña Maria. Karamihan sa mga nalalaman natin tungkol sa kanyang pagkabata ay batay sa apokryphal na ebanghelyo mula sa Proto-Evangelium ng St. James na isinulat noong mga AD 125 at pagkaraan ng mga siglo sa pamamagitan ng mga sinulat kilalang mystics tulad ng Santa Bridget of Sweden, Blessed Anne Caterina, Emmerich at Venerable Maria de Agreda na nakabiraan sa kanyang mga pangitahin ng patarasya. Wala sa mga gawain ito, nasulupan natin ang maagang buhay ng mga Birheng Maria. Binanggit ng lahat ng mga banal na may akda ang kanyang mga magulang ay sina Santa Ana at San Joaquin. Ang Sanggol na Maria ay naging hindi kapri-paniwalang pagpapala sa banal na mag-asawa na patuloy nilang pinuri ang Diyos sa gayong pambihirang regalo at isang pribilehiyo na maging mga napiling magulang na magiging ina ng manunubos. La Niña Maria. Ipanalangin mo kami. Ang susunod ay ang Nuestra Señora de la Victoria. Ang Nuestra Señora de la Victoria, ang isa pang titulo ng mahal na Birheng Maria ng Santo Rosario, ay ang mahal na Birhen ng Tagumpay. Ito ay dahil sa ugnayan ng mga panalangin ng mahal na Birhen sa tagumpay ng mga pwersa ng Kristiyano laban sa mga pwersa ng Imperyong Ottomano sa pandagat na digmaan sa Lepanto noong 1571 at dahil sa tagumpay ng mga pwersa ng Kristyanismo laban sa 7 araw ng Oktubre bilang araw ng paggunita sa mahal na Birhen ng Tagumpay. Sa paglipas ng panahon, pinalitan ang pangalan ng paggunita sa araw na ito sa kasalukuyang pangalan, Nuestra Señora de la Victoria. Ipanalangin mo kami. Ang imahe ng Nuestra Señora de Aranzazu, isa sa mga magandang pamana ng mga Jesuita sa San Mateo at debosyon sa mahal na Birhen ng Aranzazu, isinalaysay ni Padre Murillo Velarde sa kanyang akdang istorya. Taong 1705 nang pinangunahan ni Padre Juan Echazabal ang pagpapalaganap ng besyo sa Birheng Aranzazu sa nayon ng San Mateo, at ang mga deboto at nagpupuri sa Birhen ay patuloy na dumarami at nadaragdan sa tulong ng pangiiyakan sa mga Biskayano, lalo na si Don Juan Antonio Cortes. Nuestra Señora de Aranzazu, Ipanalangin mo kami. Ang susunod ay ang Nuestra Señora de las Dolores de Tarumba. Sa makasaysay
bayan at tahimik na bayan ng Pakil sa Laguna, matatagpuan ang Nuestra Señora de las Dolores de Tarumba. Ang orihinal na imahen ay ipinita sa kahoy at pinalamutian ng pilak na filigre. Ang mukha ng birhen ay nabaluktot ng sakit mula sa isang punyal na bumulusok sa kanyang puso na nagpapaalala sa kula ni Simeon kung saan pinanggit niya na siya ay maturusan ng gusto para sa kanyang anak na si Jesus at magtitiis ng isang papait na pasyon at kamatayan sa krus sa hinaharap at ang kanyang sakit ay parang tabang na tatagos sa kanyang puso. Nuestra Señora de las Dolores de Tarumba, Ipanalangin mo kami. Ang imahe ng Mater Dolorosa, ang Hapis na Maria ay isang popular na tema at debosyon ng Katoliko. Sa karaniwang imahe, ang Birheng Maria ay inilalarawan ng malungkot at lumuluha na may isa o 7 espada na tumutusok sa kanyang puso, taglalarawan na batay sa propesiya ni Simeon sa Lucas 2:34 hanggang 35. Karaniwan ng kanyang hapis ay inilalarawan ng 7 tagpo sa buhay ng mahal na Birheng Maria, mahal na Birhen ng hapis. ipanalangin mo kami. Dolorosa, ang Hapis na Maria isang popular na tema at debosyon ng Katoliko. Sa karaniwang imahe, ang Birheng Maria ay inilalarawan na malungkot at lumuluha na may isa o 7 espada na tumutusok sa kanyang puso. Paglalarawan na batay sa propesiya ni Simeon sa Lucas 2:34 hanggang 35. Karaniwan ng kanyang hapis ay nilalarawan ng 7 tagpo sa buhay ng mahal na Birheng Maria, mahal na Birhen ng hapis. Panalangin mo kami. Ang susunod na imahen ay ang Nuestra Señora de las Agustias. Ang 7 hapis o 7 Dolores ng mahal na ina ay pinagdiriwang na mula pa noong ika-25 daang taon at noong namang 1688. Ang mga paring Sefita ay pinahintulutang magkaroon ng ganitong pagpaparangal sa mahal na Birhen tuwing ika-3 linggo ng Setyembre bilang alaala sa mga hirap at kasakitang sinapit ng simbahan sa kamay ni Napoleon. Ito ay tanda ng paglulunsad sa bayanan at lahat ng mga tagasunod at disipulo ni Jesucristo. Agustia ay pagdadalamhati sa kinasakitan ng tagapagligtas para lamang sa katuparan ng ating kaligtasan. Nuestra Señora de las Agustias, Ipanalangin mo kami. Ang imahe ng Nuestra Señora de la Merced. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, ang debosyon sa mahal na Birheng Maria sa ilalim ng titulo ng Nuestra Señora de la Merced ay nagmula sa bansang Espanya, kung saan maraming Kristiyano ang dinakip, pinag-uusig at ginawang alipin ng mga Moro. Sa lugar na ito nagsimula ang debosyon sa mahal na Birhen bilang Nuestra Señora de la Mercedes sa Pilipinas. Siya ang naging sandigan ng mga mananampalataya para sa kagalingan ng mga may sakit, sa kalamidad at sakuna at sa panahon ng digmaan. Nuestra Señora de la Mercedes, Ipanalangin mo kami. ang imaheng garing at pilak na may hawak ng titulo nito ay nagmula noong ika-16 na taon at kasalukuyang nakatambana sa loob ng Basilica Minor ng mahal na ina ng Banal na Rosario ng Manawag. Ang dambana ay isang pangunahing lugar ng banal na paglalakbay sa bansa at pinangasiwaan ng Den ng Marangal o Dominikano sa loob ng Archdiocese
sa ika-12 na taong imaheng galing ang pila. Dinala ito sa Pilipinas mula sa Espanya sa pamamagitan ng kalakalang galyon ng Maynila mula Puerto Mexico sa unang bahagi mula sa Espanya sa pamamagitan ng kalakalang galyon ng Maynila. Mahal na Birhen ng Manaoag, Ipanalangin mo kami. Ang susunod sa hanay ng ating posisyon ay ang tinaguriang Reina de Cavite, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Sinasabi ng tradisyon na ang isang mahimalang babae ay nagpakita sa harap ng isang gwardya sibil. Inangkin niya na si Maria, ang ina ni Jesus, at naghanap ng pasukan sa mamamagitan ng Portabaga sa Cavite. Kinabukasan, natagpuan ng mangingisda at manggagawa sa Cavite Royal Arsenal ang imahe ng Birhen ng Soledad, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Ipanalangin mo kami. Son, La Gobernadora de Manila, Our Lady of the Bible, walang sinasabi sa Biblia na maririnig ni Maria ang ating mga panalangin o kaya niyang mamamagitan sa Diyos para sa atin. Si Jesus lamang ang ating tagapagtanggol at tagapamagitan sa langit. Kung mag-aalay ng pagsamba o mga panalangin, sasabihin ni Maria katulad ng mga anghel. Mahal na Birhen ng Biblia, panalangin. La Gobernadora de Manila, Nuestra Señora de los Desamparados de Manila. Unang linggo ng Kwaresma taong 1409, nang banggitin ni Fray Gilbert Jovi sa kanyang homilya ang pangangailangan magtatag ng isang samahan, kofradya na tutugon sa mga inabandolang bata o lila, pati na rin sa mga matatanda. Hindi nagtagal, nagpasya ang konfradya na magtayo ng isang psychiatric hospital na una sa buong mundo at nararamdaman ng mga miyembro ng konfradya ang pangangailangan ng magkaroon ng patrona na gabay sa kanilang mga gawain at kaya nakipag-usap sila kay Haring Fernando ng Espanya. Nuestra Señora de los Desamparados de Manila, La Gobernadora de Manila. Panalangin mo kami. Ang imahe ng La Immaculada Concepcion de Malabon ay isang malaking kapilya na gawa sa bayan ng Asbestos. Ang itinayo at inaalis sa Immaculada Concepcion. Ang kumbento sa tabi ng kapilya ay ang bahay pahingahan ng mga paring Agustino at habang ang kapilya ay nasa ilalim ni San Bartolome, ito ay mahusay na pinakasawaan ng mga Agustino. Ang imahe na ibubukid hindi kilalang iskulto. Mula sa Pampanga noong 1700s, ang imahe nito ng Immaculada ay sinasabing inukit mula sa iisang kahoy o iskultor dahil ang katangian ng imahe ay katulad ng orihinal na San Jose de Navotas at San Bartolome de Nabon. La Immaculada Concepcion de Malabon, Ipanalangin mo kami. ang mahal na Birhen ng Fatima, noong May 13, 1917, sa mabundok na layo ng Cova de Aria sa Fatima, Portugal, nasaksihan ng mga batang sina Lucia dos Santos at ang kanyang mga pinsan na sina Francisco at Jacinta Marto, ang unang aparisyon ng mahal na Birheng Maria. Nagkaroon ng nakasisilaw na liwanag at sa ibabaw ng isang puno ay nagpakita ang isang napakagandang babae na noon lamang nila nakita. Sinabi ng mahal na Birhen, huwag kayong matakot, ito ang unang aparisyon ng mahal na Birhen na sinundan ng 5 niyang pagpapakita tuwing ika-13 ng buwan. Noong October 13, 1917, sa harap ng libo-libong tao,
muling nagpakita ang mahal na Birhen sa mga bata, ang panghuli niyang pagpapakita. Hinilang niya sa mga tao ang pagtuloy ng padarasal na Santo Rosario para sa pagbabalik loob ng Russia na nooy isang bansang komunista. Mahal na Birhen ng Fatima, Ipanalangin mo kami. Pangimay ng Nuestra Señora de la Paz e Buen Viaje de Maypao, ang makasaysayang larawan ng Birhen ng Antipolo ay dinala rito sa Pilipinas ng Gobernador General Juan Nino de Tabora noong ika-8 ng Hunyo 1626 mula sa bansang Mexico. Nang namatay ang Gobernador de Tabora, ipinatulog niya ang larawan sa mga paring eswita sa Intramuros, Manila at ito'y kanilang nila sa futuro na sumano ng bayan sa lalawigan ng Morong sa Rizal. Isa sa ang susunod na imahe ay ang ating mahal na patron,